What's up mga kapatid? Idineklara na ngang insufficient in substance ng House Committee on Justice itong dalawang impeachment complaints na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong ngayon, patay na nga ba ang impeachment laban sa Pangulo? Pero bago natin sagutin yan, pag-usapan muna natin very briefly kung paano nga ba yung naging botohan dito sa dalawang reklamo. Yung first impeachment complaint na inihain ni Attorney Andre De Jesus at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Risay na tinalakay ko kahapon nakakuha ng 42 kongresistang bumotong insufficient in substance yung reklamo. Isa po yung tumutol at 3 ang nag-abstain. Base doon sa mga deliberasyon kahapon, nagkakasundo yung mga kongresista na walang recital of facts. Hindi naman mga impeachable offense yung inilatag doon sa reklamo at puro legal conclusions instead of dapat factual allegations yung laman ng reklamo. Samantala yung mainit na pinagdebatihan ngayong araw ay yung ikalawang impeachment complaint na inihain naman ng Grupong Bayan at Makabayan Bloc. 3 acts of betrayal of public trust yung inilatag nila sa reklamo. Nanindigan sina Akbayan Party List Representative Shell Jokno at ML Party List Representative Leila De Lima na yung pinakamalakas na ground dito ay yung pangatlo nilang inilatag na aligasyon. Inaakusahan kasi ng mga complainant na nakinabang umano si PBBM doon sa kickback sa flood control projects at gayon din may direktang kinalaman doon sa budget insertions. Iginit ni na Jokno at De Lima na dapat mapauwi ng bansa itong si dating Congressman Zaldico at mag-testify under oath para nga ma-cross-examine din siya at malaman kung ano yung totoo. Sa huling nagmosyon na si Caloocan Representative Egay Erice na sufficient in substance itong ikalawang reklamo. Pero ang ending, natalo sa boto. 7 lamang kasi yung bumotong pabor habang 39 yung tumutol. Ayon sa House Committee on Justice, dapat pa base yung aligasyon doon sa personal knowledge o authentic records, bagay na hindi raw nakita ng mga kongresista doon sa inihaing reklamo. Ang tanong, finish na ba? Tuluyan na nga bang binabasura ang impeachment laban sa Pangulo? Ang sagot, hindi pa. Hindi pa po patay itong impeachment proceedings laban kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa February 9, sa Lunes, mag-aaproba po ang House Committee on Justice ng committee report at doon palang itatransmit ito sa plenaryo. Dito pagbobotohan ng lahat ng mga kongresista, yung naging desisyon ng komite. Kailangan ng 1/3 na boto o nasa 106 na mga kongresistang papabor doon sa committee report para po tuluyan itong mabasura dahil pwede pa itong mabaliktad. This committee report, of course, which contains the determination that both complaints are insufficient in substance, when taken up in the plenary and when reversed by at least 1/3 of all the members, the Committee on Justice will be constrained to come up with an articles of impeachment in view of that reversal. I cannot still say it's dead because there's still a proceeding that will happen in the plenary. At yan po muna ang latest dito sa Kamara. Ako po si Marian Enriquez para sa News 5.